Sabi nga nila, lahat tayo ay may tadhanang sa takdang panahon ay darating na lang talaga sa buhay natin. Pero bakit ganun? Bakit hindi lahat nakakahanap ng tunay na pagmamahal? Bakit hindi lahat happy ending? Bakit may mga taong kailangan masaktan? Bakit may mga taong kailangan kang iwan? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mag-isa lang ako dito sa bahay nila Noah ngayon. Hindi ko kasi alam kung bakit di ako makalabas sa bahay nila. Hindi tuloy ako nakasama kay Noah. Kaya ito, nasa silid niya lang ako. Nakatayo sa may bintana at naghihintay sa pagbabalik ni Noah. Nakakainip pala yung ganito. Bakit ba kasi di ako makalabas? At yung salamin, bakit ganun? Mas dumadami pa yung mga lamat nito. Natatakot ako sa mga nangyayari sa salamin. Paano kapag nabasag to ng tuluyan? Paano na ako? Makakauwi pa ba ako? Pero alam kong makakauwi ako. Alam kong mahanap ni Noah yung lugar kung saan niya ako matatagpuan. Pero sana sa mabilis na panahon. Noah, kapag nakabalik na ako, kahit anong hilingin mo tutuparin ko. Pangako yan. Bulong ko sa hangin habang nakatanaw sa labas ng bahay nila Noah. Noah, saan ba daw yun? Akala ko ba alam mo? Pero bakit parang nawawala na tayo? James, kalma ka lang. Sabi ni tatay, dito lang yun. Mahanap din natin yun. Noah, kanina pa tayong naglalakad. Wala talaga ako nakikitang senyales na dito natin mahanap yung nagbenta ng salamin sa tatay mo. James, ayun na tao. Tara, lapitan na natin. Kaya ito, nagtungo na kami kagad ni James dun sa lugar na nakita ko. Para siyang tambakan ng mga lumang gamit. May mga lumang bintana at pintuan. Tapos, madami pang iba. Siguro, dito talaga nabili ni tatay yung lumang salamin na yun. Pagdating namin, agad na may lumapit sa akin. Isang lalaking nakahubad, tapos ang laki ng katawan. Mataba si James. Napansin ko na kakaiba ang tingin niya sa lalaking to. Duda na talaga ako. Mga bata, anong kailangan nyo? Wika ng lalaking siguro. Nasa 30 pataas ang edad. Di pa naman siya mukhang matanda Di din naman ganun kabata. Kuya, magtatanong lang. May bumili ba sa'yo dito ng salamin? Teka lang bata. Isipin ko lang. Yun ba yung malaki na luma? Opo kuya. Yun nga po, yung halos kasing laki ng pinto. Oo, natatandaan ko na. Dito nga galing ang salamin na yun, pero bakit mo naitanong kung may bumili dito?
Kasi kuya, tatay ko ang bumili sa salamin na yun. Itatanong ko lang kung saan galing yun bago mapunta sa'yo. Nako bata, ang salamin na yun, hindi ko makakalimutan. Dapit hapon na nung mga sandaling yun. May nagtungo dito upang magbenta ng mga lumang gamit at kasama na dun ang salamin. Sa totoo lang, bata, ayoko talagang tanggapin ang salamin. Kasi sa lahat ng lumang gamit na dala niya, yung salamin ang pinakakakaiba. Kinikilabutan kasi ako sa salamin na yun. Parang may kakaibang elemento sa salamin. At sa unang gabi ng salamin dito, hindi ako nakatulog. At laging parang may bumubulong sa tenga ko. Parang mababaliw ako sa naririnig kong humihingi ng saklolo. Kaya naman nung sumapit ang kinabukasan, buti na lang at may bumili sa salamin na yun. At ayun, nawala na yung bumubulong sa tenga ko. At saka, swerte daw ang ganong salamin bata. Pero, ibinenta ko pa din kasi di ko kayang makarinig ng ganon. Kaya nga, ibinenta ko na lang sa murang halaga kahit napakamahal ng bili ko. Kasi baka mabaliw ako kapag nanatili pa dito ang salamin na yun. Kuya, sino palang nagbenta sa'yo ng salamin? Kilala mo ba? Bata, ang natatandaan ko, isang lalaki siya tapos nagtanong ako kung bakit nagbebenta siya ng mga gamit. Sabi niya, kailangan niya ng malaking halaga. Pandagdag sa pambayad sa ospital kasi yung anak niya hindi pa nagigising simula nang maaksidente. Biglang lumakas ang pagtibok ng puso ko. Ito na yung sagot. Mahanap ko ng katawan ni Rafael. Kuya, nasaan daw po yung anak niya? Saan po sila nakatira? Nako bata, yun ang di ko alam. Nagmamadali kasi siya ng mga oras na yun. Pero bakit pala sobrang interesado ka? Wala naman kuya. Pero wala bang nabanggit na kahit ano tungkol sa kung saang ospital o kung saan sila nakatira? Nako, wala talaga bata. Pasensya ka na. Sige po. Salamat po kuya. Wika ako tapos eto. Nagpaalam na ako. At umalis na kami ni James sa lugar na yun. Habang naglalakad kami ni James, tahimik lang ako habang nag-iisip. Saan ko ba mahanap ang katawan ni Rafael? At yung aksidente? Saan yun? Ang hirap naman ng ganito. Nawa, okay ka lang ba? Ang laki ng katawan ni kuya, no? Ang laki ng dibdib. Parang puputok tapos pawis na pawis pa. James, yun talaga napansin mo? Bakit nauwa? May iba pa bang dapat mapansin? Wala naman James. Pero si tatay din naman malaki ang dibdib. Napapansin mo din ba yun kapag nasa bahay ka? Oo naman nakikita ko palagi ang dibdib ng tatay mo. Pero teka nga, ano bang hinahanap mo? At parang nag-iimbestiga tayo. James, kailangan natin mahanap yung naaksidente. Bakit naman Noah? Bakit ba interesado ka sa ganong bagay? At saka, ang hirap naman yung mga plano mo. Di nga natin kilala kung sino yun. Ganito na lang James. Pag uwi natin,
tulungan mo akong maghanap sa internet ng mga bagong aksidente. Malay mo at makita natin doon. At saka, sa bahay ka na lang matulog mamaya kasi buong gabi tayong maghahanap. Sige. Okay lang sa akin, Noah. Pero, saan ako tutulog sa inyo? Ikaw, saan mo ba gusto, James? Sa tabi ko? O sa tabi ni tatay? Gagi, Noah. Sa tabi mo, syempre. Ay, naku. Napangiti na lang ako. Kunwari pa si James eh. Pero alam kong si tatay naman talagang gusto niyang katabi. Pero teka. Kailangan na naming umuwi. Namimiss ko na si Rafael eh. Nakakamiss din kasi yung kakulitan niya. At siguradong matutuwa yun sa kaunting nalaman ko. Pero sana mahanap na namin kung saan nangyari ang aksidente para makabalik na siya sa katawan niya.